Isipin ninyo, dumating ang tagsibol, lumabas kayo sa inyong hardin na punong-puno ng pag-asa. Pero ang sasalubong sa inyo ay mga sangang nangingitim, mga punong may sakit, at mga bulaklakan na nanatiling tulog. Pamilyar ba ang tanawing ito? Kadalasan, ang sanhi ng sakunang ito tuwing tagsibol ay nakatago sa inyong ginawa o hindi ginawa noong Oktubre. Ngayon, tatalakayin natin ang sekuto na kamamatay na pagkakamali sa hardin tuwing taglagas na magdudulot ng malaking perwisyo pagdating ng tagsibol. At ipinapangako ko, ang ilan sa mga ito ay lubos na ikagugulat ninyo dahil ang mga ito ay nagkukunwari lamang na tamang pag-aalaga. Itinuturing ng maraming hardinero ang Oktubre bilang panahon para tapusin ang lahat ng gawain. Naani na ang mga bunga, nalinis na ang mga dahon, at maaari ng magpahinga hanggang tagsibol. Pero sa totoo lang, ang Oktubre ay hindi ang dulong linya, kundi ang panimulang yugto para sa susunod na season. Ngayon mismo, inilalatag ang kalusugan, lakas, at kinabukasang ganda ng inyong hardin. Ang mga pagkakamaling nagawa sa panahong ito ay hindi lang nakasisira ng tanawin, sinisira rin nito ang resistensya ng mga halaman at lumilikha ng perpektong kondisyon para sa mga sakit at peste. Narito ang unang pagkakamali na akala mo ay pagmamalasakit sa kalikasan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakaluikal na gawain tuwing taglagas, ang pag-iwan ng mga nalaglag na dahon sa iyong hardin, ay isa palang malaking paninira sa iyong magiging ani? Marami ang nag-iisip, ay, natural na pampainit yan, libreng mulsa. Maganda pakinggan, di ba? Pero sa totoo lang, ikaw mismo ang gumagawa ng perpektong kanlungan tuwing taglamig para sa lahat ng sakit at peste. Sa ilalim ng makapal at basang sapin ng mga dahon na yan, nabubuo ang isang tunay na greenhouse effect. Maumido, madilim, at walang sirkulasyon ng hangin. Mga perpektong kondisyon para sa pagtulog ng mga spores ng fungi. Dito nagtatago ang mga sanhi ng sakit tulad ng scab sa mansanas, cocomycosis sa cherry, at powdery mildew sa mga palumpong. At pagdating ng tagsibol, sa unang pag-init, ang buong hukbo ng mga pathogen na ito ay sasalakay ng buong lakas sa mga bagong usbong na dahon at bulaklak. Bukod pa rito, sa ilalim ng mga nabulok na dahon, gustong-gusto ng mga slag na magpalipas ng taglamig at mangitlog. Pagdating ng tagsibol, sila ang unang hahanap sa iyong mga hosta at repolyo, lalo na ang iyong damuhan ang malubhang apektado. Sa ilalim ng makapal na sapin ng basang dahon, ang damo ay nasasakal at nagsisimulang mabulok. Pagdating ng tagsibol, sa halip na sariwang lunti ang damo, makikita mo ang mga pangit na dilaw na kalbo. Siyempre, may magsasabing, pero sa gubat, walang nagtatanggal ng mga dahon. Tama, pero ang iyong hardin ay hindi isang ligaw na gubat, kundi isang ecosystem na nilikha ng tao, na may mga maselan na halamang nilinang o ibaba ang iyong pananaw. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang pagkakamali na tila ba senyales ng pagiging masipag at tamang pangangalaga. Isipin ninyo, hawak ang inyong gunting pananabas. Binibigyan ninyo ng maayos na anyo ang inyong hardin bago sumapit ang taglamig. Pakiramdam ninyo, isa kayong mabuting hardinero, hindi ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa maraming pagkakataon, ang paggugupit na ito ay hindi pag-aalaga, kundi pagdulot ng malalang pinsala sa inyong mga halaman? Maliwanag ang lohika. Ang layunin ay alisin ang lahat ng hindi kailangan para maging malinis tingnan ang mga palumpong at puno. Ngunit para sa halaman mismo, ang ganitong gawain sa Oktubre ay isang matinding stress at panlilinlang. Ang sariwang hiwa, lalo na kung mainit ang panahon, ay senyales para kumilos, para lumago. Sa halip na dahan-dahang pumasok sa yugto ng pamamahinga, ang halaman,
Sinisimulan nitong ubusin ang huli nitong lakas sa pagpapatubo ng bagong usbong at pagpapalago ng mga bagong sanga. Ang mga sangang ito ay hindi na magiging matibay at magpapakahoy bago dumating ang matinding lamig. Ano ang resulta? Pagdating ng tagsibol, makikita ninyo ang mga naitim at nagyelong dulo ng mga sanga. Ngunit hindi ito ang pinakamalaking panganib. Ang bawat hiwa sa basa at taglagas na panahon ay bukas na pintuan para sa mga impeksyon. Ang spores ng fungi na nagdudulot ng cancer sa balat ng puno o cytosporosis ay naghihintay lamang ng ganitong pagkakataon. Ang resistensya ng halaman ay humina na. Ang daloy ng katas nito ay bumagal at hindi ito epektibong makakalaban sa sakit. Bilang resulta, sa inyong mga kamay mismo, nahawaan ninyo ang puno na sa tagsibol ay kakailanganing gamutin ng matagal at marahil hindi magtagumpay. Kaya sulit ba ang kaayusan na ito sa taglagas para sa ganitong uri ng panganib? O baka naman naniniwala kayong kinakailangan ang pagpuputol para sa kalusugan ng halaman sa taglagas? Ngayon, pag-usapan natin ang isang karaniwang pagkakamali na nagagawa ng mga hardinerong may pinakamabuting intensyon. Gusto mong pakainin ang iyong hardin bago dumating ang taglamig para bigyan ito ng sapat na lakas. Ano pa ba ang mas maganda kaysa sa pagbubudbod ng maraming pataba, hindi ba? Pero alam mo ba na sa gawaing ito na sa tingin mo ay mabuti, maaari mong tuluyang sirain ang iyong minamahal na halaman? Ang pinag-uusapan natin ay ang paggamit ng patabang mataas sa nitrogen. Tandaan, ang nitrogen ay isang hormone na pampatubo. Ito ang responsable sa malago at luntiang mga dahon, sa sariwang hitsura at sa pagtubo ng mga bagong usbong. Sa tag-init, ito ang eksaktong kailangan natin. Pero sa Oktubre, isa itong kapahamakan. Ang paglalagay ng nitrogen sa taglagas ay parang pagbibigay ng utos na sulong, lumaki sa isang sundalong inutusan ng matulog. Ang halaman na dapat ay naghahanda na para sa pagtulog nito sa taglamig. Pinapabagal na ang lahat ng proseso at ituon ng enerhiya sa ugat ay biglang nakakakuha ng pampagana. Dahil dito, aktibo itong nagpapatubo ng mga dahon at tangkay. At ano ang mangyayari? May lalabas na malalambot, puno ng tubig na mga usbong na hindi handa sa matinding lamig. Ang unang malakas na lamig ay agad itong gagawing itim at walang buhay na masa. Ngunit hindi pa diyan natatapos ang lahat. Ang pinakamasaklap na gamit ng halaman sa walang saysay na pagtubo ang mahahalagang resources na kailangan nito para matagumpay na makayanan ang taglamig. Nagtatapos ang taglagas at papasok sa taglamig ang halaman na mahina at ubos ang lakas. Sa taglagas, ang kailangan ng iyong mga halaman ay phosphorus at potassium. Nagpapatibay ang mga ito ng ugat at pinapataas ang kanilang resistensya sa lamig. Ang nitrogen naman ang iyong pangunahing kaaway. Iniisip mo pa rin ba na ang pagpapapataba sa taglagas ay laging nakakabuti? Pag-usapan natin ang isang karaniwang pagkakamali na dulot ng maling akala na tayo'y ligtas. Madalas, umuulan ng malakas tuwing Oktubre at pakiramdam natin ay sapat na ang tubig ng lupa para sa buong taglamig. Bakit padidiligan? Ito ang isa sa mga pinakamapanganib na maling akala na maaaring magdulot ng kamatayan sa iyong paboritong tuja o juniper pagdating ng tagsibol. Ang totoo, mayroong tinatawag na winter physiological drought. Komplikado pakinggan, pero simple lang ang ibig sabihin. Ang mga coniferous at evergreen na halaman, hindi tulad ng mga deciduous, ay patuloy na nagpapasingaw ng tubig kahit sa taglamig. Lalo itong lumalakas na proseso na tinatawag na transpiration sa mga maaraw at mahanging araw sa katapusan ng Pebrero at Marso. Ngayon, isipin mo, mainit ang sikat ng araw
Ang mga dahon ay aktibong nagpapasingaw ng tubig, ngunit ang lupa ay nakagapos pa rin ng yelo. Hindi makakuha ng moisture ang mga ugat mula sa nagyayelong lupa. Ang halaman ay literal na natutuyo ng buhay. Kaya naman sa tagsibol, hindi tayo nakakakita ng mga nagyelo, kundi mga tuyong-tuyo, kulay kape na conifers. Hindi ito paso mula sa lamig, kundi paso dahil sa matinding pagkatuyo. Lalo na itong nararanasan ng mga bagong tanim ngayong taon. At syempre, ng lahat ng evergreen. Tuja, juniper, fir, pine, rhododendron, at boxwood. Ang masaganang pagdidilig sa taglagas na nagpupuno ng lupa ng tubig ng malalim ay lumilikha ng estratehikong reserba ng tubig na magliligtas sa kanila mula sa pagkatuyo sa taglamig. Kaya sa susunod na makita mo ang isang tuja na nag-iba ang kulay sa tagsibol, malalaman mo na ang dahilan ay malamang hindi ang matinding taglamig. Nakaranas na ba kayo ng ganitong problema sa inyong hardin? Ang isa pang malaking pagkakamali ay ang pagpapabaya sa pagprotekta sa pinakamahalaga, ang katawan ng puno. Madalas nating tinitingnan ang makapal na balat ng puno ng mansanas o plum at iniisip, ayos lang yan, matibay naman yan. Pero ang kumpiyansang ito ang madalas na dahilan para sa tagsibol ay madiskubre natin sa mga puno ang malalalim na bitak, pinsala mula sa lamig, frost cracks, at maging mga bahagi ng balat na patay na. Ang pinakamalaking kaaway ay ang matinding sikat ng araw tuwing Pebrero at Marso. Sa tanghali, sa tindi ng sikat ng araw, ang madilim na balat ng mga batang puno ay maaaring uminit ng 10 hanggang 15, 10 to 15 degrees Celsius. Sa loob ng puno, nagsisimula na ang paggalaw ng katas nito at nagigising ang mga selula. Pero paglubog ng araw, biglang bumababa ang temperatura na umaabot sa -10, 10 hanggang -20, mga 20 degrees Celsius. Ang likidong katas sa loob ng mga selula ay agad na nagiging yelo at literal na pumupunit sa mga tisyo ng balat. Kaya nabubuo ang mga pahabang bitak na tinatawag nating pinsala mula sa lamig o frost cracks. Ang pangalawang kaaway ay ang mga rodent. Sa taglamig, ang mga nagugutom na daga at kuneho ay hindi magdadalawang isip na ngat-ngatin ang malambot na balat ng mga bagong tanim. Maaari nilang nangat-ngatin ang buong palibot ng katawan ng puno na parang hatol na kamatayan para sa puno. Kaya ano ang solusyon? Ang sagot ay kasing simple ng pagpapaputi sa puno. Ang puting kulay ay sumasalamin sa sikat ng araw, kaya hindi gaanong umiinit ang balat ng puno sa tanghali. Nakatutulong ito upang hindi masyadong pabago-bago ang temperatura at pinoprotektahan ang puno mula sa pagkasunog at mga bitak. Para naman sa mga rodent, makakatulong ang espesyal na lambat o ang pagbalot ng katawan ng puno ng mga sangang may tinik tulad ng mga sanga ng pino upang sila'y maitaboy. Sa pagtanggi sa mga simpleng pamamaraang ito, para mo na ring iniiwan ang iyong walang kalaban-labang mga anak na harapin ang matitinding pagsubok mag-isa. Mas mahirap kasing gamutin ang mga sugat sa puno sa tagsibol kaysa pigilan ang mga ito sa taglagas. Tara't silipin natin ang puso ng bawat hardinero, ang greenhouse. Naani na ang mga kamatis at pipino, nabunot na ang mga ugat at katawan ng halaman, at parang tapos na ang lahat ng gawain. Gusto na lang nating isara ang pinto hanggang sa susunod na tagsibol. Teka lang, kung gagawin mo yan, hindi mo pinapanatili ang greenhouse mo. Sa halip, ginagawa mo lang itong perpektong pugad para sa mga sakit at peste. Alalahanin mo, anong sakit ang kumapit sa mga kamatis mo ngayong tag-init? Phytophthora, Cladosporium, o baka naman may spider mites ang mga pipino mo. Lahat ng spores ng fungi, mga itlog at uod ng peste ay hindi nawala.
Naiwan sila sa mga tirang halaman, sa pinakaibabaw na bahagi ng lupa, sa mga istruktura ng mismong greenhouse, pati na rin sa mga siwang at pagitan nito. Ang saradong espasyo ng greenhouse ang perpektong kondisyon para makapagtagal sila. Walang matinding lamig, walang malakas na hangin, at walang rumaragasang ulan. Ano ang mangyayari pagdating ng tagsibol? Paglabas ng araw at pag-init ng panahon, ang buong hukbo ng mga kaaway na ito ay magigising at uhaw na susugod sa iyong sariwa at batang punla. Magtataka ka, saan na naman galing itong Phytophthora? Malusog naman ang mga binhi na binili ko. Pero hindi naman pala ito nawala. Komportable lang itong naglagi sa mismong greenhouse mo. Kaya naman, ang malawakang paglilinis at pagdidisinpekta tuwing taglagas ay hindi lang basta kapritsyo, kundi isang mahalagang pangangailangan. Kailangan mong alisin ang lahat-lahat ng tirang halaman, hugasan ang mga istruktura ng greenhouse, at ang pinakamahalaga, gamutin ng lupa or palitan ang pinakaibabaw na bahagi nito. Alam kong tila nakakapagod ito at minsan ay hindi napapansin, pero malaki ang matitipid mo sa pagod, stress, at pera sa pagbili ng mga panggamot, at maililigtas mo ang iyong susunod na ani. Ikaw, palagi mo bang nililinis ang greenhouse mo tuwing taglagas? Ngayon naman, pag-usapan natin ang reyna ng hardin, ang rosas. Naku, ang daming pagkakamaling nagagawa dahil sa labis na pagmamahal at pag-aalala para sa kanya. Ang pangunahing likas na ugali ng isang hardinero, lumamig ang panahon, agad itong takpan. Kung ano-anong pantakip ang ginagamit, mga sanga ng pino, spunbond, mga kahon. Pero madalas, napapaga ang paggawa nito. Sa simula o kalagitnaan pa lang ng Oktubre, kung kailan tirik pa ang araw sa araw at mainit pa ang panahon. Akala ninyo nag-aalaga kayo, pero sa totoo lang, gumagawa kayo ng isang tunay na silid kamatayan para sa rosas. Sa ilalim ng makapal na pantakip sa mainit na panahon, nabubuo ang greenhouse effect. Sa halip na maghanda para sa pagtulog o pamamahinga, ang rosas ay patuloy na lumalago o nagbe-vegetate. Nagmamaga ang mga usbong nito at kung minsan ay nagsisimula pang tumubo ang mga murang sanga. Hindi naiintindihan ng halaman na paparating na ang taglamig at hindi ito nakakaranas ng kinakailangang proseso ng pagpapatibay o hardening. At pagkatapos, mangyayari ang hindi maiwasan. Biglang darating ang tunay at matinding lamig. Sa ganitong sitwasyon, ang hindi handa at nakarelax na rosas ay magdurusa. Ang mga hindi paganap na hinog na sanga ay agad-agad na umiitim at namamatay. Pero mas malala pa rito ay ang pagkalat ng mga fungal diseases sa ilalim ng pantakip dahil sa mataas na halumigmig at kakulangan ng bentilasyon na nagiging sanhi ng pagkabulok ng leeg ng ugat. Pagdating ng tagsibol, aalisin ninyo ang pantakip at makikita nyo sa ilalim nito ang mga sangang umitim at nalalanta na nababalutan ng amag. Tandaan, ang mga rosas ay hindi gaanong takot sa lamig, kundi sa pagkabulok. Ang bahagyang paglamig hanggang -5 hanggang 7 degrees ay nakabubuti pa nga sa kanila. Nakakatulong ito sa halaman na tumigas at tuluyang makapasok sa estado ng pamamahinga. Takpan lamang ang mga rosas kapag permanente ng malamig ang temperatura at hindi lang dahil sa petsa sa kalendaryo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pagkakamali na kadalasang binabaliwala at parang niyuyurakan na lang. Natapos na tayong mag-ani, naalis na ang mga damo, at ang mga kamang taniman ay mukhang payat at walang buhay. Marami ang nag-iisip na wala nang kailangan gawin sa lupa hanggang sa tagsibol. Pero ang pag-iiwan ng lupa na buo at siksik sa buong taglamig ay malaking pagkakamali na may malalim na epekto. Una sa lahat, nililikha natin ang perpektong kondisyon
para sa mga peste na magpalipas ng taglamig. Ang mga larva ng May beetle, wireworm at cutworm ay komportabling naninirahan sa ibabaw ng lupa upang sa tagsibol ay muling lakasan ang loob at salakayin ang mga ugat ng inyong mga halaman. Kapag inyong hinuhukay ang mga kamang taniman tuwing taglagas, iniaangat ninyo ang mga nangungupahan na ito sa ibabaw. Dito sila ay alinman sa mapapatay ng unang lamig o titukain ng mga ibon. Ito ang pinakamakalikasan at pinakamabisang paraan upang mabawasan ang bilang ng mga peste. Pangalawa, ang siksik at hindi ginagalaw na lupa ay hindi gaanong sumisipsip ng tubig. Ang mga ulan sa taglagas at ang tunaw na niyebe sa tagsibol ay dadaloy lang sa ibabaw at hindi makakapasok sa kaibuturan patungo sa mga ugat. Samantala, ang nahukay at maluwag na lupa ay gumaganang parang espongha. Iniipon nito ang mahalagang kahalumigmigan na lumilikha ng reserba para sa tagsibol. At pangatlo, ito ay ang aeration or pagpapahangin. Kailangan ng oxygen ang mga ugat ng halaman kahit pa ang mga ito ay natutulog. Ang siksik na lupa ay nag-aalis sa kanila ng pagkakataong ito. Ang paghuhukay sa taglagas nang hindi dinudurog ang mga buong lupa, ito ay mahalaga, ay nagpapayaman sa lupa ng oxygen at nagpapabuti ng istruktura nito. Sa paglipas ng taglamig, ang malalaking buo ng lupa sa tulong ng lamig at kahalumigmigan ay kusang maghihiwa-hiwalay sa maliliit na piraso. At pagdating ng tagsibol, magkakaroon kayo ng buhaghag, buhay at handang taniman na lupa. Kayo ba ay naghuhukay ng inyong hardin tuwing taglagas o itinuturing ninyo itong labis na trabaho? Halika't pag-usapan natin ang isang karaniwang pagkakamali na may kinalaman sa ating mga pinagkakatiwalaang katuwang sa hardin, ang mga kasangkapan natin. Tapos na ang panahon ng paghahardin. Napakasarap magpahinga at dahil sa matinding pagod, ang ating maruming pangtabas, pala na may nakadikit pang lupa, at kalaykay na may mga hibla pa ng damo, ay basta na lang itatago sa bodega, hintayin ang susunod na taon. Pamilyar ba sa atin yan? Pero higit pa ito sa pagiging pabaya. Sa katunayan, ito ay parang pagtatanim ng isang time bomb na unti-unting sisira sa kalusugan ng inyong hardin sa darating na panahon. Isipin ninyo, tinabas ninyo ang isang sanga na may sakit tulad ng moniliosis or black rot. Sa talim ng inyong pangtabas, naiwan ang milyon-milyong hindi nakikitang spore ng fungus. Ngayon, ang mga spores na yan kasama ng inyong gamit ay magpapahinga at maghihintay ng susunod na panahon ng paghahardin. At pagdating ng susunod na season, kukunin ninyo ang parehong pangtabas at itatabas sa isang malusog na puno. Anong mangyayari sa sarili ninyong mga kamay para kayong nagbakuna ng sakit sa inyong halaman? Ikaw mismo ang magkakalat ng impeksyon mula sa isang halaman patungo sa isa pa. At pagkatapos, magtataka ka kung bakit nagkakasakit ang iyong hardin kahit pag ginagawa mo naman ang lahat ng paggamot. Ganoon din ang mangyayari sa mga pala, tinidor o asarol at iba pang kagamitan. May mga naiiwang butil ng lupa sa mga ito na maaaring may dalang mga mikrobyo na nagdudulot ng sakit tulad ng root rot or fusarium wilt. Sa bawat paglipat mo mula sa isang taniman patungo sa isa pa, mula sa isang uri ng halaman patungo sa iba, ikaw mismo ang nagiging pangunahing tagapagkalat ng impeksyon sa buong hardin. Kaya naman, ang paglilinis at pagdidisinpekta ng inyong mga kagamitan sa pagtatapos ng season ay hindi lamang tungkol sa kaayusan. Higit pa rito, ito ay mahalaga para sa kalusugan at kaligtasan ng inyong mga halaman. Kailangang masusing linisin ang lahat ng bahaging ginagamit ng inyong kasangkapan. Tanggalin ang lupa at anumang labi ng halaman. Pagkatapos, punasan ang mga ito
gamit ang disinfektanteng solusyon tulad ng alcohol, chlorhexidine o mga espesyal na pampatay ng mikrobyo. At pagkatapos lamang gawin ang lahat ng ito, saka ninyo lagyan ng langis ang mga bahaging metal para hindi kalawangin. Doon pa lang maaaring ipahinga ang inyong mga kasangkapan. Karapat-dapat na silang magpahinga. Ang simpleng patakarang ito ay makakatulong upang makatipid ka ng maraming lakas at masiguro ang masaganang ani sa susunod na panahon ng paghahardin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang matamis na prutas, ang strawberry. Madalas, pagdating ng taglagas, radikal ang ginagawa ng marami rito. Kukuha sila ng karit or trimmer at puputulin ang lahat ng dahon nito hanggang sa pinakailalim. Ang lohika nila ay ang mga lumang dahon ay maaaring pinagmumula ng sakit, kaya mas mabuting alisin lahat para sa tagsibol ay tumubo ang mga bago at malusog. Tunog lohikal, ngunit sa totoo lang, ito ay malaking stress sa halaman na maaaring makabawas ng malaki sa inyong ani. Ang totoo, sa buwan ng Oktubre at maging sa Nobyembre, bago pa man ganap na magsimula ang taglamig, ang strawberry ay hindi natutulog. Sa mga dahon nito, patuloy ang proseso ng photosynthesis. Aktibong nag-iipon ang halaman ng sustansya at mga asukal na naiipon sa ugat at sa tinatawag nating puso ng halaman. Ito ang strategic na reserba nitong enerhiya para sa taglamig at sa panibagong pagsisimula sa tagsibol. Dahil sa mga reserbang ito, sa tagsibol ay nabubuo ang mga bulaklak na magiging bunga, ang pundasyon ng inyong magiging ani. Ano ang mangyayari kung puputulin natin ang lahat ng dahon? Inaalis natin ang solar panels ng strawberry, ang kanyang pabrika ng pagkain. Ang halaman ay papasok sa taglamig ng mahina, walang sapat na reserbang lakas. Sa tagsibol, syempre, tutubo ulit ang mga bagong dahon. Ngunit maraming enerhiya ang mauubos dito na sana ay magagamit para sa pagbubunga. Dahil dito, ang mga halaman ay magiging mahina at ang ani ay magiging mas kaunti. Sa taglagas, ang kailangan lang alisin ay ang mga dahon na may sakit, tuyo o nasira. Gawin ito ng maingat, mano-mano, nang hindi nasisira ang puso ng halaman. Ang pagputol ng lahat ng dahon ay katanggap-tanggap lamang sa napakatandang, napabayaang at may sakit na taniman at hindi sa taglagas, kundi pagkatapos mamunga. Kayo, paano nyo inaalagaan ang inyong strawberry? Ang isa pang karaniwang pagkakamali ay tungkol sa mismong puso ng anumang organikong hardin, ang tambak ng compost. Maraming hardinero ang tinitingnan ito bilang isang pangkalahatang basurahan. Lahat ng galing sa hardin dapat doon din bumalik. Tunog perpektong natural na ikot ng buhay. Ngunit ang lohikang ito ay maaaring magpabago sa iyong tambak na itim na ginto sa isang tunay na biological na bomba. Ang pinakamapanganib na ugali ay ang pagtatapon ng may sakit na halaman sa compost. Halimbawa, ang mga dahon ng kamatis at patatas na apektado ng Phytophthora blight. Ang mga spore ng sakit na ito ay napakahirap patayin. Sa mainit at mamasamasang kondisyon ng compost pile, hindi lang sila hindi namamatay, kundi mas lalo pa silang lumalaganap at dumarami. Ganoon din ang mangyayari sa mga dahon ng mansanas na may scab, gooseberry na may powdery mildew, o mga phlox na may leaf spot. Ano ang resulta nito? Buong taon mong inaalagaan ang compost at pagdating ng tagsibol, kukunin mo itong pataba na pinamamahayan ng mga sakit at buong pagmamahal na ilalagay sa ilalim ng iyong malulusog na halaman. Ikaw mismo ang nagkakalat ng sakit sa buong hardin. Ito ay parang umiinom ng gamot na may kasamang virus. Tandaan ang gintong patakaran. Tanging malulusog na labi ng halaman lang ang dapat ilagay sa compost. Ang lahat
ng may sakit na dahon, apektadong bunga, at iba pang labi ng halaman ay dapat sunugin ng walang pag-aalinlangan o itapon sa labas ng bakuran. Huwag mong ipahamak ang kalusugan ng buong hardin para lang sa pinaghihinalaang tipid sa organiko. Ang iyong compost pile ay dapat maging pinagmulan ng buhay, hindi pugad ng sakit. Sinisala mo ba ang mga ilalagay mo sa compost? Ngayon, pag-usapan naman natin ang damuhan, ang berdeng alpombra ng ating hardin. Pagdating ng Oktubre, karaniwan nang humihina ang sipag sa paggapas dahil bumabagal na rin ang pagtubo ng damo. At marami ang nagkakamali, masyadong maagang itinitigil ang paggapas, iniiwan ang damuhan na mahaba at magulo habang papalapit ang taglamig na may taas na higit sa 10 sentimetro. Ang iniisip ng marami, ano naman ang masama doon? Tutubo naman ulit lahat sa tagsibol. Ngunit ang maling akalang ito ay maaaring magdulot ng malaking problema. Kapag umuulan ng nyebe at bumagsak ito sa matataas na damo, dinidiinan nito ang mga ito sa lupa. Bumubuo ito ng siksik at basabasang sapin kung saan halos walang sirkulasyon ng hangin. Ito ang perpektong kondisyon para sa pagkalat ng tinatawag na snow mold o amag ng niyebe, isang mapanganib na sakit ng damo na sanhi ng fungus at umaatake sa mahihinang damo. Sa tagsibol, kapag natunaw na ang niebe, makikita mo sa damuhan ang pangit na kulay abu-puti o mapula-pulang batik ng magkakadikit at patay na damo. Ito ang resulta ng pagkabulok o pagkapanis ng damo dahil sa sobrang pagkabasa at kakulangan ng hangin. Sa mga lugar na ito, magkakaroon ng mga kalbong parte na matagal mong kailangang ayusin at taniman muli ng bagong damo. Ang pinakamainam na taas ng damuhan bago pumasok ang taglamig ay humigit kumulang 5 hanggang 7 sentimetro. Ang ganitong taas ay sapat na maikli para hindi ito dumikit-dikit sa ilalim ng nyebe at maayos na mahanginan, ngunit sapat din ang haba para protektahan ang ugat nito mula sa pagyelo. Kaya naman, ang huling paggapas ay dapat gawin humigit kumulang 2 linggo bago dumating ang matinding pagyelo para may panahon ang damo na tumubo ng kaunti at lumakas. Huwag maging tamad. Pasasalamatan ka ng iyong damuhan pagdating ng tagsibol. At panghuli, ngunit hindi ang pinakahuli sa kahalagahan, ang pagkakamali na dulot ng tukso ng hardinero. Tuwing taglagas, panahon ng sale sa mga nursery, at napakalaki ng tukso na bilhin ang pinapangarap na punla sa magandang presyo. Ngunit ang pagbili at higit sa lahat, ang pagtatanim ng mga halaman na barley root o walang lupa sa ugat sa huling bahagi ng Oktubre o Nobyembre ay parang sugal sa paghahardin na may napakalaking taya. Ang halaman, lalo na ang may nakalabas na ugat, ay kailangan ng panahon para magpakaugat pagkatapos itanim. Dapat nitong matubuan ng mga bagong ugat na sumisipsip ng sustansya na siyang magbibigay dito ng pagkain sa taglamig at sisigurong maganda ang pagsisimula nito sa tagsibol. Para mangyari ito, kailangan nito ng mainit na lupa. Kapag bumaba ang temperatura ng lupa sa 4 o 5 degrees Celsius, halos humihinto na ang paggana ng mga ugat at tila natutulog. Ano ang nangyayari kapag huling itanim? Ang punla ay hindi lang nakakakapit sa lupa. Magtatagal ito sa taglamig na hindi pa nakaugat. Sa taglamig, tatablan ito ng hangin, palalamigin ng matinding lamig, at sa tagsibol naman, maaaring itulak palabas ng lupa ang punla ng tubig-yelo. Ang ganitong halaman ay mamamatay o magiging sakitin at mapag-iiwanan sa paglaki. Pagdating ng tagsibol, titingnan mo na lang ang parang patpat na walang buhay at magtataka kung ano ang nangyari. Ang pinakamainam na oras para magtanim ng mga punla na bare root ay sa huling bahagi ng Setyembre hanggang unang kalahati ng Oktubre.
kung kailan mainit pa ang lupa, ngunit naghahanda na ang halaman para sa pahinga nito. Kung nakabili ka pa rin ng punla ng huli, mas mainam na huwag itong itanim sa lupa. Sa halip, ilibing ito ng nakatagilid sa isang lugar na protektado sa hangin, takpan ang ugat ng lupa at pit, at doon hintayin ang taglamig. Kayo ba, nakabili na ng mga punla sa mga sale tuwing taglagas? Pero ang mas nakakagulat, ang pinakamatinding pinsala ay nagmumula sa mga pagkakamaling sa tingin mo ay tama. Halimbawa, ang paglalagay ng nitrogen. Akala mo nakakatulong ka, pero ang totoo, pinapalaki mo lang ang mga murang sanga na mamamatay din pagdating ng lamig. O kaya naman, ang maagang pagtatakip sa mga rosas. Gustong-gusto mo silang protektahan, pero ang ginagawa mo, lumilikha ka ng kondisyon para mabulok sila. Ito yung tipong unexpected twist, kung saan ang pag-aalaga mo mismo ang bumabalik laban sa halaman. Ang ganitong uri ng hidden threats ang pinakamapaminsala dahil pagdating ng tagsibol sa panahon o sakit mo, hinahanap ang dahilan. Pero ang totoo, nasa mga ginawa mo pala noong taglagas. Tulad ng nakikita nyo, ang Oktubre ay hindi panahon para magpahinga, kundi buwan ng madiskarteng pagpaplano. Bawat kilos mo ngayon ay isang pamumuhunan para sa kalusugan at kagandahan ng iyong hardin na magbubunga ng higit pa pagdating ng tagsibol. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kang bago o kapakipakinabang, i-like ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para hindi mo mapalampas ang iba pang mga tips. Ngayon, may tanong kami sa inyo. Alin sa mga pagkakamaling ito ang nagawa nyo na dati kahit hindi nyo pinag-iisipan ang magiging resulta? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments at matuto tayo ng sama-sama.